Actually, officially August 23 pa magsa-start yung Ghost Month. So, pwede natin pag-usapan yung multo dahil trending din naman yung kanta ng Cup of Joe. Multo. Cup of Joe. Oo. So, ano ba yung multo nyo sa buhay nyo? Yan. So, ano ba yung mga biggest what if or regrets? Welcome sa Buhay Buhay Podcast, isang kwentuhan tungkol sa buhay-buhay nating mga Pinoy. Naisip ko to kahapon nung nasa biyahe ako dahil sa financial world, lagi namin pinag-usapan yung August, Ghost Month. Kasi bawal mag-start ng business, tapos wag masyadong gumastos or wag masyadong mag-invest, ganyan. So, naisip ko, para magandang topic yun. Actually, officially August 23 pa magsa-start yung Ghost Month. So, pwede natin pag-usapan yung multo dahil trending din naman yung kanta ng Cup of Joe. Multo. Cup of Joe. So, ano ba yung multo nyo sa buhay nyo? Yan. So, ano ba yung mga biggest what if or regrets? Yun yung pag-usapan natin. Ano ba yung multo mo sa buhay mo? Mapapahugot ako dito. Yung mabigat na side na kay Panda. Oo nga. Ayun na yung unang tanong natin. Ano ba yung pinaka malaki or biggest regret nyo? Or ano ba yung lagi nyong naiisip na what if sa buhay? Pumugot na kayo. Si Tonyo muna. Mukhang mapapahaba yung kwento nung isa eh. Siguro magsisimula na lang ako dun sa what if ko. Dun sa what if kami, financially okay na family. Yung hindi mo, anong tawag dito? Yung hindi mo naman kailangan agad mag-work or hindi mo kaya agad. Kasi siguro yun pa rin yung hugot ko ngayon ng what if ko. What if hindi ko kailangan kaagad magtrabaho para mapag-aral yung dalawa kong kapatid noon. Kasi pangalawa ko eh. Siguro, yung nursing career ko, pinush ko as maging doctor. Hindi ko sinasabi na gustong-gusto ko maging doctor, pero nung na-align ako sa medical field, tapos nung nakikita ko yung sitwasyon, nakikita ko yung galawan, yung yabang ko, pumapasok na, ay, kaya ko. Kasi nung bata-bata ka pa, takot ka mag-explore, takot ka na parang kakayanin ko ba o hindi. Lagi ka na nasa safe side. So, nung graduate ako, nakapag-work sa hospital, yun yung isa sa mga unang pumasok sa isip ko na, ay, yung ginagawa nila na duty, mas mabigat pa nga minsan yung duty ng nurse compared sa mga nag-aaral. Hindi naman lahat, depende sa tao, syempre. Pero, tingin ko, kaya ko. Para ganun. What if nag-doktor ako? Yun yung isa siguro, no? Na siguro, kung nag-doktor ako, wala sa isip ko na mag-ibang bansa. Wala sa isip ko ng ano yung susunod kong gagawin or ano yung magiging career ladder ko. Kasi for me, pag naging doctor ka at naging consultant ka and you find your pace dun sa specialty mo, dun ka na pwedeng umikot eh. Parang meron akong isang direct pathway na dahil halimbawa, ang naalala ko noon, gusto ko mag-anesthesiologist. Para ganon. Pero ngayon, later part, parang atarap din mag-infectious disease, syempre. Yun yung forte ko ngayon eh. So, yung part na yon during that time, parang iniisip ko, kung nag-doktor ako at natapos ko siya and then consultant ako, I have my own time. Diba? Pwede akong mamili ng mga hospital na gusto ko lang, pwedeng chill lang. Tapos, the fact na anesthesiologist ako, pwedeng may araw na ang busy-busy ko kasi dire-diretso yung kaso ko, dire-diretso yung mga OR cases, yung mga pasyente ko. Pwede din naman na chill na hindi mo na ako tatanggap. Kasi meron akong parang principle noon na I think na-break ko din ngayon na lumaki na ako na gusto ko yung work ko hanggang work lang. Hindi ko na uwi sa bahay. Hindi ko iniisip kapag halimbawa outside ng work ko. So tingin ko isa sa yung mga na-break ko yun sa promise ko nung kabataan ko. Kasi ngayon, may mga times na kailangan ko talaga mag-uwi ng trabaho. Kailangan ko talaga mag-isip ng mga gagawin ko para sa trabaho. So, what if ko talaga is kung nag-doktor ako, ganun yung sitwasyon ko. Ganun yung para buhay na tingin ko okay. Kasi pwede siyang pwede ko siyang
yun nga, mamili nung schedule ko, nung oras ko. Of course, except for emergency cases. Pero calling ko na yon. Sa akin yun kaya ka nga din ng doktor. Pero yun, specialty would be anesthesiologist. Pero siguro yung isa, later part na lang na na-realize ko, masarap din mag-infectious disease doctor. Kasi sabi nga ng consultant or ng chairman ko, ang mga IDS doctor, 2 lang daw yung pasyente nila. Either gumagaling or namamatay. I mean, tama ba? Gumagaling or... Kasi infectious disease yung pasyente nila. So, wala... It's either... Basta parang ganon. Hindi siya long term. Yung parang ganon yung gusto ko sabihin na talagang bawa. Tagal na inaalagaan. Yes, oo. Talagang... Kapag gumaling ka kasi sa infection mo, then, wala, hindi mo na babalikan yung ID mo. That's good. Or mamatay ka. Unlike pag mga cardio, kapag Sa career pa lang yung what if ko na naisip. Ikaw ba, Panda? Ano yung what if mo na naiisip? Ituloy mo na, bibitinin mo pa kami sa kwento mo. Wala, sa career pa lang naman din kasi yung ko. Yun yung, pag halimbawa, unang mong beses na tinanong ng ano yung naging multo ko, what if hindi ko kailangan mag-work kaagad at nakapag-medicine ako? Nag-post ka ba noon sa TikTok? Tonyon? Wala Gusto ko ang gawin Tapos ang video ko sana dun sa tapat ng arko ng university namin. Gagawin natin. Gusto mo ba? Pwede naman. So, akin naman, ano ba? Ang siguro multo ko, dalawang bagay, I would say. The first is, multo ko is, sana naging selfish ako na tao. Dahil I wish I would have chosen myself first. Hindi other people. Kasi ano ba? Ang hirap naman ito, teka lang. Kailangan mo lagyan ng context yun Oo nga. Ano ba? Siguro, kaya ako nasabi siya yung multo ko yung pagiging selfish kasi I've always thought of other people before myself to the point na even yung life choices ko, I had to consider other people. So, parang before kasi I wanted sana to live on my own, bumili ng bahay, ganyan. Pero even that side of my life, I had to consult other people pa, like, get their opinion. Na, for me, hindi na, I mean, okay lang magtanong, pero hindi na dapat maging factor yon ng decision making ko kasi it's my own life. So, kaya ko nasabi na multo ko siya kasi isa yun sa mga nagpahirap sa akin for the past couple of years kasi short story lang. So, I decided to buy a house a couple of years back. Yun yung multo ko kasi bakit dapat hindi ko pala siya binili. So, I should have followed my instincts nung umpisa pa lang na I was feeling something different when I was in communication with the person selling the house. Pero nag-push pa rin ako kasi nga I wanted to get my own property and gusto rin ng mom ko. But apparently, that was the wrong decision or that was the wrong choice and I should have followed my instincts. Kasi, long story short, apparently, parang ano ba yung maayos na term to say it? Kasi, ano ba? Nagkaroon na problema. I would just say, nagkaroon ng problema and instead of getting the house, I ended up incurring more debts. I ended up losing all my money and started literally from scratch after that. And up till now, yun yung bagay na I'm still repaying because of that wrong decision. Yan. So, and feeling ko kasi kaya ako sinasabi na multo ko siya is because if that did not happen, hindi ko may experience yung hirap na naranasan ko for the past 4 years. I mean, I'm grateful of the lessons, pero nakakabaliw din kasi yung, yung day by day, isipin mo, kaya mo pa ba financially, like, tapos, not taking into consideration pa na I'm also supporting my, yung family ng dad side ko, like my
grandmom, grandpa, tito, tita. So yung family nila, I'm also supporting. Kaya yun, parang kung hindi nangyari lahat ng financial blunder na yun, I think I would be more financially free right now than what I wanted. Ayun, so tapos the second multo that I had is nung nasa Japan ako, there was this time na parang we decided na kasi patapos na yung visa ko. So parang we decided na or napag-usapan namin ng mom ko na bakit kung hindi ma-approve, bakit hindi na lang ako maghanap ng work doon? Mag-TNT ng, I mean, this is bad, pero parang naisip namin na mag-TNT ng mga a few months while looking for a sponsor ng visa, ganyan. Pero sabi ko, syempre, mabait tayo. So sabi ko, hindi kaya ng loob ko na mag-TNT and mag-ganyan. So, I ended up going home. Pero yun nga, parang after kasi nun, hindi na ako nakabalik. Kasi, a ton of things happened na medyo nag-hinder dun sa pagbalik ko sa Japan. So parang, isa kong multo is, I should have pushed the idea of trying at least yung asamang sabi, pero yung mag-TNT saglit para makahanap ng ng sponsor. Diba? Tapos, dun mag-build ng life. Kasi parang, for me, parang I want to live my life na walang restriction. Kasi parang, ang mindset ko is, if I'll be staying here in the Philippines, ending niya, palagi ako may responsibility. Hindi sinasabing ayoko ng responsibility. It's more of, minsan kasi parang, ang toxic din ng Filipino culture na when does your responsibility end with your family and when does your life begin? Kasi minsan, more often than not, Filipino families tend to have this thing na hindi na sila naghiwalay because kailangan ng support na ng parents dahil walang, like what we talked about before, like walang financial freedom before. So, ang mangyari, magiging ma-anchor na yung mga kids to stay na hindi na magkakaroon ng life of their own. Ganon. So, yun lang. So, yun na lang muna siguro ang multo ko. Ikaw ba? Kasi parang feeling ko pala, rabbit hole na ako eh. Magiging 2 oras yung podcast. True. Ikaw ba? Anong multo mo, Fitz? Ako ang lagi ko ding unang naiisip, career-wise, no? But it goes back as far as college. Kasi, nung graduate ako, meron akong offer mag-masteral sa ibang bansa as scholar. So, sa Virginia Tech, no? Para masters ng civil engineering. So, hindi ko talaga siya inopen sa family ko because inassume ko na kagad na hindi sila papayag na pupunta ako ng US, doon ako magmamasterals kahit na full scholarship yon. So, deep inside, natakot din ako na parang mag-isa ako, wala naman kami kamag-anak sa US. Wala pa akong confidence sa sarili ko na kaya akong maging independent. Once in a while, naiisip ko na what if tinuloy ko yon. So, masteral. So, meaning, my whole career could have been totally different right now. So, isa sa mga what if yun. The second what if is pagdating dun sa paghahanap na rin ng trabaho dahil may mga career opportunities ako na inisip ko ayoko doon kasi feeling ko masyado akong ma-overwork, no? Although come to think of it, naisip ko yung company na yun, yung mga kabatch ko na doon nag-work sa company na yun, nandun pa rin sila ngayon and totally sobrang ganda nung nung career path nila. So, ako kasi, mas pinili ko noon yung mga companies na alam ko chill lang yung magiging trabaho. No, dahil as someone din na ayoko rin masyado ng stress. Super corporate na stress. Alam mo yon. So, hindi naman sa nire-regret ko, but it's more of what if pinush ko yon kasi
I could imagine na siguro vice president na ako no isang department or something like that. Kasi yun na yung mga posisyon nila mga vice president na ng companies. And sabi ko, I could have pursued yung career sa isang corporate world. So, what could have happened differently? Tapos, last na lagi ko ding iniisip is, what if mas maaga akong umalis sa bahay to live independently? Nangyari na yung living independently ko nung nagnegosyo na ako. No? Kasi all throughout my life as an employee, which is around 6 years din, sa bahay din ako nakatira. So nung nag-start na ako ng business and medyo malayo kasi yung first business ko kasi sa Makati. So doon ako nag-decide na kumuha ng apartment. And doon ko first na experience yung living independently. Tapos doon ko naisip na okay pala, no? Okay pala yung living independently. So bakit ba hindi ko siya ginawa dati pa nung especially nung nagtatrabaho ako sa Ortigas. As in 3 oras yung commute ko noon pa uwi sa bahay. So sabi ko, dapat pala naghanap na ako ng apartment na sa Pasig area. Baka mas nagstay ako sa corporate world. No? Kasi yun yung biggest challenge ko sa corporate world. Yung stress dahil sa commute, yung madalas late ako dahil nga unpredictable yung traffic ng Manila. So, nung college kasi, nagdo-dorm ako, wala ako sa bahay. But it's different living in the dorm as a college student versus living independently Kasi sa dorm, hindi ko na inisip yung pagkain ko kasi meron kaming food concessionaire sa dorm. Inuuwi ko yung damit ko sa bahay para ipa-laundry, ipa-plancha, etc. So basically, ang focus ko lang doon was mag-aaral. But if you're living independently, you're working, di ba? Iba na yung challenge. No? Kanina na-realize ko na yung what if is different from regret. Kasi ang dating sa akin nung ano yung multo mo, parang ano yung mga regret mo sa buhay. But more or less, naisip ko na pwede rin siyang i-interpret as ano ba yung mga what if mo. So, yung what if naman. At saka yung regret, magkaiba. And katulad ng shinare mo, Tonyo, na what if kayo, mas financially secure kayo, that is what if, pero hindi siya regret. So, kayo ba, in general, meron ba kayong regret as in yung something na sana hindi nyo ginawa or sana ginawa ninyo na aspect, no? Or na nangyari sa inyo? Kasi if I look at it, although meron akong what if nga career-wise, hindi ko siya regret. No? Hindi ko sinasabi na dapat yun yung ginawa ko. It's more of what if yun nga yung nangyari, o yun yung ginawa ko, ano kaya nangyari? It's more of a curiosity. So as far as regret is concerned na dapat pala ginawa ko, medyo mababaw lang din for me dahil knowing what I know now, dapat pala, ang regret ko, dapat pala bumili na ako ng napakaraming Bitcoin dati. Kasi totoo. naabutan ko yung Bitcoin, $100 pa lang I remember during that time, I already have a substantial amount of savings, around $2,000. No? May dollar account na ako noon kasi I was already doing freelance online work. No? So, sabi ko, nahiya pa ako noon bumili lang ako $200. Alam mo yun na worth of Bitcoin. Pero sabi ko, what if tinodo ko pala yung... Kasi I had peers during that time na talagang tinotodo nila. No? They were buying $1,000, $2,000 worth of Bitcoin. Nung $100 pa lang siya. Although most of them, kasi di ba $100 per Bitcoin, nung nag $1,000 na siya, binenta na rin nila. So ngayon, pag nagkikita-kita kami, they were, yun yung parang quote-unquote regret din nila na dapat pala hinintay natin nung nag $50,000 na siya. No? O ngayon, $100,000 na siya, di ba?
Pero, yeah, ganun lang siya, quote-unquote, mababaw lang. Yung mga regret na sana pala ganun yung ginawa ko. It's more of mga investing decisions na I should have taken more risk or dapat pala mas lumakas yung loob ko na mag-invest dyan. Pero on a personal level, like relationships or family decisions and all, parang wala naman akong regret. Kayo ba? Meron ba kayong regret? Yung hindi what if, pero regret siya. Sa akin, kasi tinitake ko din siya kasi as a lesson eh. Tingin ko depende sa personality eh. Depende talaga kung paano yung yung outlook mo sa buhay. Parang tama naman din na magkaiba yung what if tsaka yung regret. Hindi pa naman din ako dumating sa buhay ko na nagsisisi or pinagsisihan ko, parang gano'n, di ba? Nagsisisi ako kasi ganito yung ganyan ginawa ko. Wala, puro mababaw lang din tsaka yung span of moment lang na ayun na, ba't kasi ito yung binili kong gamit? Dapat pala nagganito lang ako. Pero hindi siya major drawbacks life ng life regret. Wala. Ang attitude ko kasi towards dyan is lesson yun eh. Parang I take it. Ito yung naging decision ko eh. Mayabang tayo eh. I take it. Ito yung naging decision ko. So anong kailangan ko na lang gawin? Parang ganon. So mas less siguro yung feeling of regret sa akin or parang hindi ko siya masyadong naiisip. Kasi ang attitude ko is, ito yung nangyari, anong gagawin? Ganon. So, ito yung naging decision ko, panindigan ko, idiretso natin, anong kailangan kong gawin para maayos to or para ito na yung magdire-diretsong mangyari. Parang ganon. So, yeah, nag-iisip din ako ng major regrets, parang wala pa. Siguro ang tumasagi na lang din sa isip ko, parallel universe. Yung parallel universe na ito, sa isang universe ganito ako. Be happy siya kung ano yung naging decision mo dyan. Pero sa universe na to, ito yung naging free will ko, ito yung naging decision ko, ito yung magiging path ko. Parang ganon. So, yeah, so far, wala pa naman akong major regrets na makukwento or masasabi. I think of it as a lesson. Tinitake ko lang yung mga challenges or yung mga decision ko and then just live with it. Tapos, I'm sure sa isang universe may ibang nangyari. Parang ganun na lang. Pero yung pagbili mo, Panda, nung bahay, I think that's more of a regret than a what if. Tama ba yung... Yes. That's definitely a regret. And sabi, and I agree naman with what Tonyo said, regarding may regret pero may lessons. Which is totoo kasi sabi ko nga sa isang post ko sa X, this past 10 years has been a whirlwind of a ride for me. Kasi sobrang daming regrets but at the same time sobrang daming lessons. And we can feel regret but also make it our strength. Kasi hindi naman porket nag-regret ka sa isang bagay na nagawa mo or isang life choice na nagawa mo, magwawalo ka na dun sa what if na regret mo eh. Kasi you can always anchor that or leverage that regret into something more positive. Like, ako, tulad na lang nung mga nangyari sa parang every single time na nakikwento ko yung regret ko about the house and about the struggles with the family. Ang palaging comment ng mga tao sa akin is, buti, hindi ka pa nababaliw. Or, buti, nakakaya mo pang umiti. Baliw na po siya before the event. Oo. Pero legitimate naman na that's what I get from people. Alam ni Tonyo yan kasi may mga new friends kami na pag nasisharean ko, yun talaga literally ang sinasabi na, buti nakangiti ka pa, buti kaya mo pa mag-smile. Kasi, ang palagi kong sinasabi is, it's part of life eh. We can feel regret, but at the same time, learn from the choices that we made. And parang, sabi nga ni Tonyo kanina, there's no point in stewing over something that you've already done. Kasi it's done, diba? Wala ka nang magagawa eh. What you do is look forward, look for a way to resolve the issue, pero always be thankful na na-experience mo siya.
parang magandang ano na lang siya, magandang life lesson na lang yung regret mo. So, siguro, ano mo yung tanong mo kanina kung ano pa yung regrets? Kasi sa akin, besides the house, another regret that I had is na hindi ako naging vocal with my relationship with my family. Kasi I'm the type of person na I will share my feelings with my friends. At alam ni Tonya, alam niya yan. I can easily share my feelings, my thoughts with friends, but I cannot do that with family. Kasi for some reason, I grew up in a household where talking about your feelings will get you shouted at, will get people mad. So, parang na-self-taught ko yung sarili ko na keep it to yourself. If ganun lang din naman, if they won't listen, if they will just be combative, kung magiging away lang naman, just shut up. Tapos, look for other people na lang that's willing to listen to you. So, yun na lang yung outlet mo. Kaya siguro yun yung malaking regret and what if ko. What if nagkaroon ako ng family that's open to communication? Kasi, medyo malaki na yung difference from before to now. Kasi, medyo nag-open up na sila with communication. Pero, mararamdaman mo pa rin yung resistance kapag may ino-open up na hindi nila gustong pag-usapan. Ayun. Yun yung what if and regret ko. Medyo personal family ties, ganyan. Parang ako lang yata lahat puro seryoso dito sa usapan na to. Teka lang. Para sa'yo talaga tong podcast na to. True. Nakarelate ako doon sa sinabi ni Tonyo na minsan talaga it's a matter of perspective, no? Yun yung isa sa mga reason na kung bakit yung isang bagay na ginawa mo na hindi mo naging gusto yung outcome ay hindi siya magiging regret because ang perspective mo is yun nga, alternate universe or in my case, minsan ang naisip ko, wala din kasi ako control sa mga nangyayari. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na during that time, para sa'yo, tama yung ginagawa mo. Yes. So, it turns out na mali pala yung ginawa mo, hindi mo nagustuhan yung naging subsequent na mga nangyari, hindi mo dapat sinisisi sarili mo na dapat yun yung ginawa mo. Kasi, at that moment in time na kailangan mo magdesisyon, para sa'yo, tama yung ginagawa mo. So, that's the best that you can always do to do what is right at that moment. If things don't go your way in the future, that doesn't mean na you're less of a person. Makakabawi ka pa. Diba? Yun. Diba? May chance ka naman din bumawi pa. Kung halimbawa at that moment nga, yun yung alam mong tamang decision given yung mga choices sa situation, and then in the future, parang, ay, teka, nagiging mali na pumapalya. Nasa choice mo yun kung idedire-diretso mo pa din or may gagawin ka ng paraan. May will ka pa din. Pero ko lang din, parang how do you guys define regret? How do you define regret ba? Kasi so na-curious kasi ako. So hinanap ko talaga actual definition ng regret. So based sa nakita ko, regret is an emotion of wishing one had made a different decision in the past because the consequence of the decision one did make were unfavorable. So, regret is related to perceived opportunity. Its intensity varies over time after the decision in regard to action versus inaction and in regard to self-control at a particular age. So, the way kasi, parang I'm just saying out yung naisip ko with regards to what you guys are saying. Kasi regret is not a lack of not wanting to correct actions. It's just the word that you say for something that was made in good faith but did not go your way. So, hindi naman ibig sabihin na you're regretting something. It doesn't mean na mali siya eh. Kasi I'm just basing it on the description. Parang it's just literally an emotion that you have wishing
that you have made a different decision. Yun lang, parang naisip ko lang kasi parang, yun nga, pinag-uusapan niyo siya. I get your point. So, I wanted to just define kung ano ba talaga yung regret. Kasi, parang nag-merge na yung meaning ng regret and yung what if, parang ganun yung the way na napag-usapan niyo siya. Wala lang, yun lang, na-share ko lang. Siguro nga kasi, pag sinabi mo yung regret, yun yung meron kang invested na emotion na binabalik-balikan mo. Sana nga kasi, dapat nga kasi, ganun. Kaya, yung sa perspective ko or sa amin na parang, ito yung nangyari, gawin na natin, o ito na yung naging path, ito na yung ganun. Kasi nga, hindi ganun kalalim yung naging invest ng emotion mo on that decision na parang sabihin natin nagkamali ka para balik-balikan mo or para maging regretful ka. Parang ganon. Kaya yung nagiging usapan or yung nagiging kwento ko is parang ang positive tuloy tignan. Kasi kung babalikan ko yung mga naging decision ko, yes, may mga mali, alam niyo yan. Yes, may mga pasaway na decision, di ba? May mga ganito. Kaso lang, hindi ko siya tinitake or hindi ko siya ini-invest in my mind or in myself na talang, dapat ganito, ganyan. Or ano. Hindi ko siya, parang nag-move forward ako lagi. I think isa yun sa personal kong description of regret na I move forward on things. Hindi ka nag-stay dun sa situation. I think regret is more on, nandun ka pa din sa past. Gusto mo pa rin piliin sana yung dapat mong piliin. Parang ganon. Kaya nagiging regretful ka. Kaya meron kang regret. Kasi nandun, manabalik ka dun sa past decision mo na sana ito yung ginawa mo. Kaya yung mga actions minsan na kahit sabihin mo mali or during that time is feeling mo tama pero naging mali. At dahil nag-move forward ka on that part, hindi ka nag-regret, hindi ka regretful doon sa decision na yan. Parang tingin ko ganun. Meron akong alam na term dyan na nasabi lang din sa akin. Yung counterfactual thinking. Yun yung... You're rationalizing it. Yung inuulit mo nang inuulit yung situation na nangyari na iniisip mo kung ganito yung ginawa ko, ganito sana yung nangyari, or ganito yung nangyari, ganito yung decision ko, ganito siguro yung nangyari. So, paulit-ulit siya, no? Counterfactual thinking. But, dito sa usapan natin, ang nakita ko, dalawa kasi nga siya, meron siyang what if. So, yung what if, ito yung tipong alternate story, no? Na wala kang control na what if ganito yung nangyari. Pero yung regret, ito, meron kang active decision na ginawa to move forward na hindi mo naging gusto yung outcome. Yes, exactly. I think lahat tayo, meron tayong what ifs at saka mga regrets. Pero ang key is how do you cope with it? No? How do you handle it in the future? I think people na sinasabi nila wala silang regrets sa buhay are those na nakahanap ng way para maging comfortable sila dun sa wrong/bad decision na ginawa nila, na kung naglinger sila dun sa decision na yon, it is a regret. But now, hindi na nila kinukonsider na regret siya because they were able to find a way to move forward. So, siguro ganun na lang yung naiisip ko na pwedeng perspective about it, no? So, if you ask me if I have regrets in life, definitely meron, but multo ko pa ba siya? Hindi na siguro. Kasi hindi ko na siya binabalikan na nag-iterate ako sa utak ko na dapat ganun yung ginawa ko. Hindi, no? Nire-recognize ko lang siya na at that moment in time, mali pala yung pinili ko. Tama. So, I know that we have lessons that we can learn from those. But before that, I think, naisip ko maganda rin isipin, how do you cope or ano yung ginagawa mo kapag nagkakaroon ka ng ganong moment na bigla kang napapaisip na
alam mo yun, minsan may mga times na bigla mong naiisip yung mga maling ginawa mo in the past. Tapos, syempre, may babalik na feelings and emotions about it, no? How do you cope with those feelings kapag nagkakaroon kayo ng moment na napapa-think back kayo or napapa-reminisce kayo ng mga specific wrong decisions ninyo in the past? Or what if napapaisip kayo ng mga what if ninyo? How do you cope with the feelings that comes with it? Yeah. Well, ako muna. So before I answer that, I just want to state din na having regrets, it's a natural part of life. It's a natural part of someone's psychology. Kasi lahat naman ng tao may pinagdaanan, and lahat ng tao, there would come a time at a certain point in someone's life that they will make a decision because of what they're feeling. But that does not equate that the decision is right and that the decision will be fruitful. So, I'm just saying it kasi, ako naman, I'm just trying to put a kind of a more positive spin to the regret thing na hindi porket sinabi mong regret, it should always connote a negative thought. Hindi naman porket nag-regret ka, negative na siya. So, I'm just saying na we can use regret as somewhat of a learning opportunity. So, dun pupunta yung sagot ko sa question mo na paano kino-cope up yung with the feeling. So, coping up, it's gonna be simple. It's first, you need to acknowledge na nangyari yun. And you have to accept the fact na tao ka, you made choices because of circumstances and that in that moment. Pero, for you to move forward, after you accept na nangyari yun, think of a way for you to make it a learning opportunity. Kasi, if you're just gonna regret, walang mangyayari sa buhay mo. You'll just be stuck in one place for all eternity. Hanggang mamatay ka, magre-regret ka. And that's not healthy. So, you need to put a positive spin on something that happened to you that did not go well. So, try to look for the silver lining of whatever that regret is. Hanapin mo yung silver lining na, for example, I'm just gonna put an example, na ako, since nagkamali ako doon sa decision sa pagbili ng bahay, ngayon, I always put in mind to make sure na when I'm conducting transactions with people, especially when it comes to large amounts of money, to make sure that I counter-check every single thing I can check. Like, check lahat ng documents, double-check sa mga agencies kung talaga legitimate, kung lahat ng papeles ay all good, and then before i-proceed yung transaction, magbigay ng pera, make sure na may signed contract, make sure na counter-signed yung contract, and meron kayong mga third party na titingin. Kasi yun, exactly. So, yun yung thinking ko. So, look for the silver lining of what happened to you before, and then moving forward, gawin mo siyang lesson. So, alam mo na ganun yung mangyayari for gantong type of bagay. So, ikaw, anong gagawin mo next time? So, eto na, meron ka na, parang you have a checklist in mind na moving forward, pag encounter ako ng something similar, I'll be more cautious, and then ito na yung may follow ko na bagay. Para hindi na maulit yun. Dun sa question kasi na how do I cope up dun sa mga what ifs or sabihin natin regrets natin, no? I look back dun sa time na nag-made ako ng decision or dun sa action. Am I happy doing that at that time? Or am I positively sure about that moment na tama ako? So, balikan ko yung moment na yon. Masaya naman ako nung ginawa yun eh. Okay naman ako nung ginawa ko yun eh. Okay? Yun nga lang, yung after yung naging effect. Kasi doon ka na nagkaroon ng regret. So, kaya yung feeling mo, at ano ba, ngayon, yung bumabalik yung feeling nga. Diba? Kasi nga after nung decision mo yun eh, diba? So, balikan mo yung past. Okay naman, masaya naman ako nung ginawa ko yun. Nag-decide ako ng ganun na yun. Ngayon,
ako, to cope up din doon, baliban sa balikan yung past, kung ano yung naging positive doon sa mga, or during that time, ano ba yung state ko noon, tinitignan ko din kung ano yung present. Nangyari na yun eh. Etong present times ko ba is affected pa din mong past ko? Mukhang di naman. I may, in a good situation naman after that incident. Naging okay naman after that incident. If not, if nandun ka pa din at because of that incident na yon, hindi pa tapos yung decision mo. May kailangan ka pa gawin kasi you're not in present time, binabalikan mo siya eh. In present time, ito yung naging feeling ko, bumabalik ako doon, check ko yung surroundings ko, okay, I'm in a good situation. Yun yung coping ko. Pero kung hindi pa, kailangan pa ako gawin so that makapunta ako doon sa good situation na hindi ko na kapag binalikan ko siya, it is a learning and I'm already in a good situation or in a good area na. Parang ganon. Yun yung coping na tingin ko na unconsciously nagagawa ko. Kasi, totoo yan eh. May mga times na bigla kang, lalo na pag mag-isa ka or patulog ka na, ay, shit, yung mga decision mo. Yes, yung mga late night thoughts. Mga late night thoughts kung mag-isa. Ay, ganyan. At that time ba, masaya naman ako nung ginawa ko yun eh. Kaso nga lang, ito yung nangyari. Yung sitwasyon ko ba ngayon? Okay naman. So, nag-worry ka na naman dun sa tapos na, na okay ka naman na ngayon. So, siguro ganun tumatakbo yung isip ko when it comes to coping up about the decisions that I made or naging regretful ako. Sa akin kasi, pag nagkakaroon ako ng moments na napapa-think back, minsan ini-indulge ko yung sarili ko na, sige, gawin mo yung gusto mong gawin na mag-counterfactual thinking, pero I make sure na may time limit. No? So, pag naisip ko yung regret na, sige, isipin mo yan for the next 15 minutes, 30 minutes. Kasi feeling ko, merong gustong i-process yung utak ko, kaya niya binabalikan yun. Naisip yun. Oo, naisip yun. Kasi, ang napansin ko, may mga bagay akong mali na ginawa in the past na the more that I indulge dun sa feeling na yun, the less intense it becomes in the future. So may mga mali akong desisyon na ginawa dati na pag naisip ko ngayon, wala na siya sa akin, wala na siyang effect sa akin. As in, okay, wala na. Pero meron pa rin na minsan na kailangan kong upuan para isipin na, mali talaga yung ginawa. Yung may ganun pa akong moments. But the more that I do that, the less intense it becomes in the future. But very important sa akin na hindi siya i-dismiss na, wag mong isipin yan. Yes. I think mas healthy na kino-confront mo yung difficult emotions na yon. But at the same time, nilalagyan mo rin siya ng boundary, no? Na hindi ka pwedeng tumagal dyan, no? Yeah. Face it head on, but do not linger. Meron lang ako biglang natandaan dun sa sinasabi mo nga na yung iniisip yung past. So, naisip ko lang, do you guys have those instances where there's a specific conversation that you had with someone, like an argument, tapos, yung hindi nyo nasabi yung piece nyo, tapos natapos yung conversation, tapos at the end of the day, pag mag-isa ka na lang, you're at the shower or you're doing something na biglang papasok sa isip mo na, di dapat ito yung sinabi ko. Dapat pala ganito yung... Di ba may ganung moments kayo? The reason why I pointed it out is because I think that's a good way of learning. Kasi hindi mo man nasabi dun sa tao na yun that time, yung feeling mo. Pero I think pag iniisip mo siya, it's a good way for you to let out your thoughts na pag nangyari ulit, at the very least, meron ka ng idea kung anong sasabihin mo na. Gets? Wala, naisip ko lang siya kasi kayo ba, may mga ganun kayo mga thoughts na sana sinabi ko to kay ganito nung nakikipag-away ako? Oo, lalo na yung mga tipong dapat pala hinirit ko yun kasi mas masakit yun or oo. Meron yan, yung mga, again, it falls into counterfactual thinking. Factual, totoo. Replay yung conversations na dapat pala ganun yung sinabi ko, dapat pala na-mention ko to. Yan. Dapat pala na-mention. Oo. Same coping mechanism as for me na I allow myself time na i-replay
yung conversation and imagine kung ano yung mangyayari sa kanya kung nasabi ko yung mga dapat pala yun yung sinabi ko and all. But I again put a boundary, no, a time limit na kanina pa ako dito, kulubot na yung kamay ko sa shower. Kaya ako na lumabas. Kailan pa ako nakaisip. Oo. So, and after that, swerte ako dahil nalilet go ko siya, no? But I think that's because of years na rin na, alam mo yun, na-train ko na yung utak ko na huwag kang maglilinger dyan kasi wala ka na magagawa for the rest of the day pag lagi mo siyang iniisip. So, it takes work to be able to move forward kung ikaw yung taong mahilig mag-overthink. Kasi pinsan kasi niya ng overthinking di ba? Oo. Ano kasi siya may right balance, yun yung na-discover ko na dapat you allow yourself to think. Wag mo siya isusuppress kasi lalo siyang lalabas. But at the same time, kaya mo siyang i-manage na hindi ka mag-overdrive, no? Or hindi mag-overtime yung pag-overthink. So, the best way to learn that is to practice it. Hindi siya tipong may strategy na mag-work agad sa'yo. It's something that you try to do over and over again hanggang sa maging skill mo na siya. Moreover, for some people, ang naririnig ko na coping mechanism nila is yung belief that everything happens for a reason. Anong thoughts nyo doon? Kasi pag sinasabi nila na dapat ganun yung ginawa nila, but okay lang, I can let it go kasi God has a plan, everything happens for a reason. Ganun yung way nila to cope with that. Kayo, anong thoughts nyo doon sa ganung klaseng mindset? Ako, ginagamit ko din kasi yung reason na everything, yung nangyari to dahil may reason. Ginagamit ko din yun. Kasi nga, gagawa ko ng action, may mangyayari pang iba. Parang kaya ko siya ginagamit. Isa din sa counterpart ko dyan sa everything has a reason is yung bird toast theory. Ito narinig yun na yung bird toast theory. As a person na laging late, sadya man o hindi. Diba? Kasi minsan kahit nagmamadali ako, tapos biglang may makakalimutan, may gaganyan. Ang tatakbo sa isip ko, okay, yung bird toast theory. There's something na dapat mangyari, kaya ako na late. Example na lang, yung nag-exam ako. Di ba, mali yung una kong pinuntahan. Akala ko BGC, Makati pala. Ang aga ko. So may reason yun kung bakit ako na late sa Makati. Parang ganon. Parang, okay, Joe, at least alam ko na next time sa susunod yung mga gagawin, mga ganyan. And tignan nyo, naging okay din naman pala yung kahit pa paano, yung kahit na late ako doon, okay lang kasi sumakto pa din sa time. Hindi ako naghintay ng matagal. Or kung ano man yung ano pa ba mapasok? Di ba na-postpone yan? Hindi na-reschedule? Okay. Natuloy yun. So, diba, parang simula kasi nung nabasa ko yung bird toast theory, parang ganun din yung concept na everything happens for a reason. So, nalilate ka din or meron ka mga action na nagde-delay sa'yo kasi nga, hindi pa yun yung time or hindi pa yun yung tamang opportunity or at that moment na mangyari. Yun. Okay lang ako doon kung yun yung magpapakope sa kanila na sa sarili nila na kasi nga kaya ito nangyari, may reason and then they would see naman the benefits or magiging okay naman eventually in the end. Wala naman problema sa akin if they believe on that naman. Then, tsaka we need to take into account na there are people na very religious and they would always tie their religion into everyday life. And that's okay. We're not invalidating it, kasi mamaya baka sabihin ng mga tao nag-invalidate ako. Hindi. I'm just stating a fact na there are people na chooses religion as their support when things go wrong, when things go right. They always associate religion and that's okay kasi everyone has their own way of coping with life and wala naman talaga dapat basagan ng trip. Like, for example, ako, I'm an agnostic. So, sa akin naman, yung pag sinasabi nila, si God na may ano niya. So, sa akin, okay, sige. If that's what you think happened,
go lang, hindi ko babasagin yan. Pero for me, ang main ano ko lang dyan is, everything happens for a reason, and that is to learn. Yun lang yung palaging thinking ko. Pag sabing everything happens for a reason, ang palaging dulo yan, ang dulo palagi ng isip ko is, it's for you to learn. Do you know the saying yung c'est la vie? Like, that's life. That's life. Parang ako, ganun. It's a negative connotation in French, pero para sa akin kasi, why are you gonna bother with spilled milk kung nangyari na? Tuloy yung sabi ni Tonya, di ba? Kung nangyari na. Ang palagi mo na lang, or ang mas magandang way na lang to think about it is, how am I gonna twist this to a learning experience, to make it a learning experience? Yun lang yung sa akin. Always, pumupunta ako palagi sa thought na, what can I get out of this para moving forward, mas maging mabuting tao ko, mas magkaroon ako ng growth. Yun lang, parang growth and development ang palagi iniisip at the end of the day. Anong makakatulong sa akin, paano ko siya i-reroute into something positive para next time, I know better. Ikaw ba, Fitz? Gusto ko yung sinabi mo na yung everything happens for a reason, and that reason is for you to learn a lesson. That's another perspective. Although, originally, ang thoughts ko dun sa mga nagsasabi na everything happens for a reason, healthy siya because it's similar dun sa Stoic principle na may mga bagay tayo na may control tayo, tsaka may mga bagay na wala tayong control. And when it comes to our past decisions, definitely wala tayong control doon. And as a Stoic, dapat hindi ka na masyadong naglilinger doon. Or wala ka na magagawa doon. So when you say everything happens for a reason, similar siya na hindi ko na iisipin yan kasi tapos na. No? And probably meron nga siyang reason na kaya siya nangyari kasi piniprepare ako for what's coming in the future. Although, personally, ang nagiging perspective ko naman, kasi nihilistic ako ayoko nung intrinsically walang meaning yung life or walang meaning yung choices. Life just happens. So, ganun yung perspective ko. So, personally, I don't believe that everything happens for a reason, but I can see the value of thinking that way because it helps people move forward and be excited with what's coming, di ba? Yes. So, I see the value and I support people who are able to use that as their way to move forward and not linger on their regret. So, kanya-kanya tayong coping mechanism, kanya-kanya tayong way in dealing regret and what ifs. So, siguro last question na lang before we end is, ano yung pinakamalaking lesson na nakuha ninyo pag may mga naiisip kayo na mga regrets and what ifs? No? Simula kasi noon, hanggang ngayon, parang ang tumatakbo lang naman dun is everything will be okay then, eventually. Parang yun yung pinapakapitan ko lagi. Parang, nangyari na to, ito na nangyari, so, magiging okay din. Parang ganun yung lagi kong binabanggit. Para, hindi ko masabing excited for the future kung halimbawa may palpak na mangyari. But, napo-foresee mo na may mangyayaring mali. Kasi ito yung naging decisions and actions mo. So, i-absorb mo na yon, tanggapin mo na, mangyayari itong mali na to, but eventually, everything will be okay din naman. Parang ganun yung kapit ko. Maganda yung lesson na yon, no? Na kahit na may mga wrong decisions ka, buhay ka ngayon di ba? So, everything eventually turned out okay. And if ever there's something that will happen in the future na mali, or you are afraid to make a decision now na baka magkamali ka, okay lang kasi eventually everything will be okay. So I actually like that. Ako, I think similar sentiments with what he said. Sa akin naman ang nasisip ko lang is life goes on, time does not stop. Meaning,
whatever happens, hindi titigil ang mundo para sa'yo. So, hindi mo rin kailangan patigilin ang mundo mo dahil sa isang maling desisyon. Dahil sa isang regret. We can think about it, we can learn from it, but we do not stop our life because of it. So, what I'm just trying to say is, life is a journey, and we need to experience ups, downs, and everything in between. And we just need to find the meaningful part of the journey. Let's just look for something that's going to be our kwento when we grow old na, alam niyo ba, may katangan akong ginawa dati. Pero dahil sa katangan na yan, tignan mo kung nasan ako ngayon. Diba? Yun lang. That's gonna be my sentiment for that. Ikaw ba? Currently, sa buhay ko, may mga bagay definitely na gustong-gusto ko. There are a lot of good things in my life. And I think yung mga past decisions ko, mga past na nangyari sa buhay ko, yun yung mga reasons kung bakit ako nasaan ngayon. So, it's one way that I move forward. You know? There have been bad decisions in the past, but because in some way, butterfly effect, kung iba yung ginawa ko decision dati, baka iba din yung nangyari definitely iba na yung nangyari sa akin ngayon. No? Yes. And wala sa akin yung mga ine-enjoy ko ngayon. Sometimes the biggest what if and the biggest regret that we have are the things that we didn't do. So, moving forward, if there's something na gusto kong gawin pero natatakot ako na magkamali, more often than not, I take the risk. And when it comes to decisions, I always ask myself, ano ba tong desisyon na to? No? Para ba siyang damit na pag sinuot ko, tas pangit, pwede kong tanggalin. So, ayaw mo na. Yes. Madali siyang palitan. Yes. Or siya ba yung tipong parang gupit ng buhok na pag nagpagupit ka, tas hindi mo nagustuhan, hindi mo siya makokorek agad, pero just give it time, eventually maayos siya. Yes. Oo. Or para ba siyang tattoo na pag pinalagay mo at hindi mo nagustuhan, wala, permanent na siya, quote-unquote, di ba? Kasi may pantanggalan ng tattoo ngayon. But it's a permanent decision. Yes. So kung para siyang damit or para siyang gupit ng buhok na type of consequence kung magkamali ka ng decision, I take the risk. No? So yung mga tattoo decisions, yung medyo kailangan mo talagang pag-isipan ng matagal. But when it comes to decisions na ang possible consequences ay hindi permanent, I usually just take the risk because the biggest regrets that we have in life are the risks that we didn't take. Maraming salamat sa pakikinig. Please remember to subscribe, leave a review, and share this podcast with your friends. For more information and to contact us, you can visit buhaybuhaypodcast.com.